Masama ba na tinago ko yung concert ticket ng girlfriend ko dahil aaten siya kasama yung boy best friend niya? Hindi ko sure kung bakit ako ganito. Pero masama ba na tinago ko yung concert ticket ng girlfriend ko? Hindi naman ako yung tipong seloso na OA. Pero para sa akin kasi, iba yung vibe nung boy best friend niya. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakaramdam noon o talagang may something sa mga tingin nung tao na yon. Ako si Kevin, 23. At almost 2 years na kami ni Nina. Parang kami yung chill couple. Yung tipong hindi nagbabangayan, hindi nag-aaway, hindi rin nagseselosan. Pero recently, napapansin ko na lagi niyang kachat si Jomar, yung kasama niya since high school. Lagi niyang sinasabi na parang kuya lang daw niya yon. Pero honestly, hindi ko naman alam kung anong klaseng kuya yung nagsasend ng ingat palagi ha. At text mo ko pag pauwi ka na. Pero sige, I gave him benefit of the doubt. Nag-start ang issue nung nag-announce yung favorite artist namin ng concert. As in, pareho namin gusto. Legit fan kaming dalawa. Nagplano kami na manonood together. Pero nung lumabas na yung ticket selling, sabay kaming naka-line up online. After ilang minutes, sold out na agad. Pero surprisingly, nakasecure si Nina ng 2 tickets. Natuwa ako kasi akala ko one of those was for me. Pero patingin ko sa message niya, ang sabi lang niya, yeah hey, nakuha ko na. Kasama ko si Jomar. Biglang nawala yung ngiti ko. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Hindi ko alam kung paano ko itatanong nang hindi nagtutunong Peter. So sinubukan ko ng casual lang kaya sabi ko, ay, 2 lang? Akala ko 3. Sabi niya, ay hindi, 2 seats lang talaga yung available. Next time tayo ha. Hindi ko alam kung bakit sobrang sakit nun. Pero hindi ko pinakita. Hindi ako nagsalita. Hindi rin ako nagtanong. Pero sa loob ko, parang may tumama na bato. Napaisip ako, bakit siya yung kasama? Bakit hindi ako? Fast forward a week later, tumating yung ticket delivery nila. Nasa condo niya ako noon kasi nag-lunch kami. Pumasok siya sa bathroom saglit. Naiwan yung envelope sa table. Ito na yung moment na kung saan nagkamali ako. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko. Hindi ko alam kung insecurity ba yun or takot o pride. Pero bilang nagkusa yung kamay ko papunta sa envelope na parang may sariling buhay, kinuha ko yung ticket niya. Pinili ko yung isa na para kay Jomar. Tapos yung ticket ni Nina, tinago ko sa loob ng bag ko. Hindi ko alam kung anong plano ko. Hindi ko rin alam kung bakit ko ginawa. Gusto ko lang, hindi siya pumunta ng kasama siya. Gusto ko lang, ako yung kasama niya. Gusto ko lang, hindi ako ma-left out. Pero right after ko itago, kumapog yung bibig ko ng sobrang lakas. Para akong nakagawa ng malaking kasalanan. Hindi ko na rin may balik kasi rinig ko na yung flush ng toilet. Nung lumabas siya, napansin ko agad yung pag-check niya sa envelope. Nanlaki yung mata niya. Uy Kev, bakit isa lang to? 2 to kanina ah? Nag-shrug lang ako kunwari. Baka nagkamali sa delivery, bumuo siya, pero halatang confused. Ako naman, kinain ako ng konsensya ko buong araw. Tumating yung concert day, nasa trabaho ako pero hindi ako makapag-focus. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang sabihan na nasa akin yung ticket. Hindi ko rin alam kung dapat ko na ba siyang aminin. Pero gusto kong makita kung ano gagawin niya. 3 PM nag-message siya, Kev, hindi ko makita yung ticket ko. Hindi ko alam bakit bigla siyang nawala. Sobrang nasa-stress na ako. Hindi ako nag-reply agad. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. So 6 PM sabi niya, hindi na ako makakapunta. Hindi ko talaga makita. Sayang. At doon ako parang tinamaan ng konsensya ko na hindi ko ma-explain. Kasi I got what I secretly wanted. Hindi siya pumunta with him. Pero hindi ko ma-enjoy. Parang may something sa lalamunan ko na hindi ko malunok. Ang pinaka-nakasakit pa, pinost ni Jomar yung picture niya sa venue. Mag-isa. Caption pa niya, next time na tayo Nina. Sayang, hindi ko in-expect yung susunod na nangyari. After 1 week habang nag-uusap kami sa condo niya, bigla siyang nagtanong, Kev, sabi ng courier 2 tickets daw talaga yung dine-deliver. 2 yung pinadala nila, pero isa lang yung nakuha ko. Sure ka bang wala kang kinuha? Hindi ko alam bakit ako tumingin sa sahig. Hindi ko alam bakit hindi ako nakasagot agad. Kaya siguro doon niya na na-figure out lahat. Tahimik siya saglit tapos sinabi niya in the softest voice, Kev, ikaw ba? At that time, wala na talagang pumapasok sa isip ko. Dahil sa sobrang guilty na rin siguro ako. Wala na akong ibang nasabi kundi, sorry, yun lang. Wala nang paliwanag. Wala nang excuse. Nag-walk out siya nang hindi nagsasalita. Ni hindi niya ako tiningnan. At yun yung pinakamasakit. Yung hindi niya ako sinigawan, hindi niya ako inaway, hindi niya ako pagsalitaan ng masama. Yung sobrang pananahimik niya, doon ako pinakanasaktan. For 2 days, hindi siya nag-reply. Hindi niya ako kinausap, hindi niya ako tinext. Nung nagkita kami ulit, hindi nagalit yung mukha niya, hindi rin malungkot, parang pagod lang. Sabi niya, Kev, hindi ko kailangan ng perfect na boyfriend, pero kailangan ko ng honest na kasama. Yung hindi ako pinipili dahil sa takot, yung hindi gumagawa ng bagay na hindi ko alam. Hindi mo kailangan maging better kaysa kay Jomar. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Wala akong nasabi, kasi totoo naman. Ang pinakakumudot sa akin, hindi siya nagalit dahil sa ticket. Nagalit siya dahil hindi ko siya pinagkatiwalaan.
And that's when I realized na minsan, hindi yung selos ang sumisira ng relationship, kundi yung actions na ginagawa natin dahil sa selos na hindi natin inaamin. Kung binalik ko lang sana yung ticket, kung sana inamin ko lang agad, kung nagtanong lang sana ako instead of assuming, baka kasama ko siya that night, baka masaya kami, baka hindi ko nasaktan yung taong nagbibigay sa akin ng pasensya araw-araw. Minsan tayo mismo yung gumagawa ng problema na kinakatakutan natin. Tayo rin yung sumisira ng tiwalang binibigay ng partner natin, hindi dahil gusto nating manakit, kundi dahil hindi natin kayang aminin na natatakot tayo. Kung may natutunan ako, eto yun, you don't protect a relationship by controlling things, you protect it by choosing honesty kahit nakakahiya. At eto yung bagay na hindi ko na uulitin. Like and follow for more story time.